Okay. Ngayon pag-uusapan natin ang pinakaiba ng tire sealant at self-sealing tire. Ang tire sealant ay ginagamit bilang self-sealing fluid at ang self-sealing tire naman ay mayroon rin kaparehong purpose at function. Kapag nagkaroon ng puncture sa gulong dahil nga ang self-sealing adhesive ay nasa loob ng gulong, kusa magsisil ang butas. Unless na lang kung severe na ang puncture, which requires replacement. Pero kahit parehas ang function ng dalawang produkto, magkaiba naman ang epekto nito sa performance, tire balance, noise at maneuverability. Kung matatandaan ninyo ang topic about centrifugal force sa physics class, isa sa halimbawa dito ay ang gyroscope. Kapag ito ay umiikot, hindi may babalanse sa sentro. Pero kapag ito ay umiikot, may babalanse ito sa sentro. Dahil ito sa conservations of angular momentum. Ganyan rin ang apekto ng sealant sa gulong. The greater the angular momentum, the greater the centrifugal force, thus maintaining greater balance and higher resistance to tilting. Pero, ang downside ng sealant, dahil nga reliant ito sa centrifugal force, kapag medyo mabagal ang pagmamaneho ninyo, ramdam rin ninyo yung imbalance sa vehicle ninyo, mostly sa mga motorsiklo. Ang self-sealing tire naman ay hindi nagre-rely sa bilis ng vehicle para maabot ang driving comfort. May mga tire manufacturer na gumagawa ng self-sealing tire which during the manufacturing process, pantay at equal ang distribution ng self-sealing adhesive sa loob ng gulong bago ito i-release sa market. Ang downside lang nito ay mahal ito kumpara sa normal na gulong at depende rin ito sa thickness at klase ng self-sealing adhesive. Kapag mas makapal ang sealing adhesive, mas effective ito. Kaso nga lang, mas mahal at mas mabigat. In conclusion, self-sealing tire ang mas mainam na bilhin dahil sa low wobble, low vibration at well balanced in both high and low speed. Kung makikita ninyo sa loob ng fuel tanker, meron iyang dividers. Paraan ito para makontrol ang behavior ng fluid sa loob ng tangke ng truck sa tuwing pumipreno ang vehicle or umaandar. Itong mga divider na ito ang nagsisilbing dampers para mabawasan ang force of inertia. Ganyan rin ang behavior ng tire sealant sa loob ng gulong except walang divider sa loob ng gulong. Dahil dito turbulent ang behavior ng tire sealant sa loob ng gulong which causes difficulty to maneuver, causes intense vibration and driving comfort. Conclusion, pagdating sa comfort, especially for fast steering, fast maneuver, at mas mainam ang self-sealing tire kumpara sa tire sealant. Take note lang, commonly, ang tire sealant ay ginagamit lamang for long road travel, treacherous terrain, at extreme environment, and also heavy vehicle. For long road travel, kasi dahil mainit ang kalsada at makakatulong ito ma-reduce ang init ng gulong, slowing down the wear and tear, ensuring longer travel. Sa treacherous terrain naman, ginagamit rin ang tire sealant sa mountain bike dahil nga ang mountain bike ay ginagamit sa mga mountainous at rocky terrain. Sa heavy vehicle tulad ng construction equipment at farming materials, dahil hindi convenient na ipagawa ang heavy vehicle every time na mabubutas, mas time consuming kung ipapagawa pa ito lalo na during operation. Para makatipid sa gastusin at oras, nilalagyan ito ng tire sealant para tumagal. In terms of extreme environment naman, katulad ng sabihin na natin nga, sobrang init ng kalsada, para mabawasan ang init ng gulong at mapabagal ang wear and tear, ginagamit rin ang tire sealant. Pero kung mas preferred nyo ang comfortability, speed, ease steering, and better maneuverability, gamitin nyo ang self-sealing tire compare sa sealant. Although mas mahal ang self-sealing tire, kung mas gusto nyo naman ang mas maayos or comfortable and better performance, mas mainam na ang self-sealing tire. Mas mura ang tire sealant at mas ginagamit ito commercially. And that's it, and see you next time.